Dear Charo. Dear Charo. Uy, si Charo ha, binabati natin, no? Yes, may-ari ng bar. Napasok, di ba? Okay, so magsisimula na po ang ating kwento. Ito po ay kwento ng isang regular nating taga-subaybay. And suki natin siya since 2019. Una siyang sumulat sa atin, 2019. Pero hindi po ako ang sinulatan niya. Kundi yung taong gusto niyang paratingin yung kanyang mensahe, yung kanyang mahal. No? So, ang kwento ay kwento ni Emperor at ni Empress. Wow. This is part 3. Kasi meron na po siyang previous kwento. Pero, para sa inyong lahat, ikukwento uli natin. Kasi meron siyang update ngayon. Noong 2019 kasi, nakadalawang sulat siya sa atin. So, after 2019, so ilang taon na, that's 4 years? 5 years. After 5 years, sumulat uli siya. So, ito na yung update. So, ito na yung update ng kwento. Pero para ma-check yung background, ikukwento uli natin ang kwento niya. This is the story of Emperor and Empress. Ang espesyal na mensahe ni Emperor sa kanyang Empress. Para sa minamahal kong Empress, kay tagal kitang hinintay. Ilang dekada ko rin inakala na ang mga naunang babae sa buhay ko ay ikaw. Pero nagkamali ako. Sila lang pala ang magbibigay sa akin ng karanasan upang sa pagdating mo ng takdang panahon na ikaw ay dumating na sa buhay ko, handa na ako sa anumang pagsubok na pagdadaanan natin dalawa. May Empress, noong una, isa ka lang pangkaraniwang babae na nasa paligid ko. Isang kaibigan, isang katropa. Hindi ko alam kung papaanong nangyari, pero bigla na lang isang araw, namulat ako na ikaw pala ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Kaso, nagkakasama man tayo, hindi naman tayo nagtatagpo pa, lalo na ang ating mga puso. Kaya naman sa pamamagitan ni DJ RJ Guapito, sana makarating sa iyo ang mensahe ko. Hindi ko man gamit ang tunay na pangalan mo. Alam kong malalaman mong ikaw ang taong tinutukoy ng liham na ito. Puso mo ang magsasabi nito. Ngunit bakit ganito?
Magkasama tayo pero nakadistansya. Nag-uusap pero hindi nagkukwentuhan. Tumitindig ng magkasama para sa isang makabuluhang gawain pero hindi makatindig para sa isa't isa. Bakit pa tayo humantong sa ganito? Bakit bigla na lang parang ang dami-daming nakaharang sa ating dalawa? Pero ang totoo, tayo lang din naman ang humaharang sa samahan nating huwag naman sana masayang. My Empress. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin o ihiyag sa iyo ang tunay na nilalaman ng puso ko. Kung gaano kong pinagsisisihan lahat ng pagkukulang ko. Kung gaano ako kawiling na baguhin at i-improve pa ang sarili ko. Para maging isang tao na karapat-dapat para sa iyo. Sabi nila, gawin ko raw ang pagbabago para sa sarili ko. Sabi ko naman, ginagawa ko nga ito para sa sarili ko. Para bumalik na ang puso ng Empress ko sa akin na emperor niya. Dahil makukuha ko man tumawa, maaliw, at maging masaya, hindi na ako makokompleto kapag wala ka. My Empress, kung nasaan ka man, sana maiparating ni DJ RJ Guapito sa pamamagitan ng kanyang video vlog ang mensahe ko para sa iyo. Sana makarating sa iyo na sobrang mahal na mahal kita, na kahit napakarami ng rason para isuko ka, mas pinili ko pa rin lumaban kahit mahirap, kahit madalas nasasaktan. Sabihin ko kaya sa'yo, damdamin na itinatago. Paano aking kaibigan, lihim na katotohanan tanging mahal. Sa puso ko, ikaw lang. Sabihin mong pag-ibig ko, minimikit, inaasahan. Kailan pa ba maririnig ito sa'yo? Kung sana'y makapiling ka habang buhay aking sinta. Pagtingin sa'yo'y nagbago, pagtibok ng aking puso. Sana'y iyong malaman, ikaw at ikaw lamang tanging mahal. Sa puso ko'y ikaw lamang. Sabihin mong pag-ibig ko, minimiti, o'y naasahan.
ba maririnig ito sila? Kung sana'y makapiling ka habang buhay aking sinta, tanging mahal sa puso ko, ikaw lamang. Sabihin mong pag-ibig mo minimiti o inasal. Kailan pa ba maririnig ito sila? Kung sana'y makapiling ka habang buhay aking sinta, tanging mahal. Tanging mahal. Alam kong hindi madali sa iyo na pakitunguhan ako. Masyado kasi akong believe sa sarili ko na nakalimutan kong kaya nga may empress para maging katuwang ng emperor sa pamamahala sa kanyang imperyo. Nakalimutan kong katuwang kita sa buhay at hindi alalay o tagasilbi. Nakalimutan kong ipadama sa iyo na ikaw ang reyna ng mga reyna at mga hari. At ikaw lamang ang nag-iisang reyna sa puso ko. May empress, alam kong maraming taong nakapaligid sa iyo ngayon ang maaaring masugid kong kritiko. Ang dasal ko na lang, sana manaig sa puso mo ang katotohanan tungkol sa akin at maramdaman mo ang dalisay kong hangarin para sa ikabubuti nating dalawa at ang ating imperyo. Mahirap ang sitwasyon nating dalawa. Hindi ito pangkaraniwan at komplikado. Kaya naiintindihan ko kung pilit mong iniiiwas ang sarili mo sa akin. Baka hindi ka pa handa o baka natatakot ka na hindi pa ako handa. Ngunit ngayon pala ang sinisiguro ko sa iyo na handa na ako at ikaw lang ang hinihintay ko na magdesisyon. May empress, maganda ka, mabuting babae, matalino at higit sa lahat, pinuno. Natitiyak kong hindi lang ako ang naghahangad na makuha ang pag-ibig mo. Marami kami. Hindi na ako makikipagkumpetensya pa sa kanila. Tahimik na lamang akong kikilos, tutulong, magmamalasakit, magpuproteksyon, maghihintay, at magdadasal na sa akin mo mismo kusang loob na ibalik ang puso mo. Total, ikaw naman ang empress ng empire ko. Kaya habang ikaw ang nakaupo sa trono kasama ko, hindi mawawala ang pag-asa ko na makukuha ko rin ang pag-ibig mo. Dahil sa lahat ng pangarap ko, sa lahat ng plano ko sa buhay ko, kasama ka roon. Sapagkat ang gusto ko ay ikaw ang makasama ko sa pagtanda ko. At ang taong nasa tabi ko, ang huling kamay na mahahawakan ko ay sa iyo. Kung dumating man ang oras na pabalikin na ako ng may kapal sa piling niya,
Mahal na mahal kita, my Empress. Your Emperor. Narito ang puso ko, inaalay lamang sa'yo aking pangalan. Kahit saglit ang ikaw at ako'y magkatingin, minsan kaya makita ka. Tandaan ay sumasayang, laging nangangarap, luha ko'y mahitig sa sandaling pag-ibig mo'y makamit. Puso ko'y narito, hihintay sa pag-ibig. Tanggapin mo puso ko hanggang matapos ang kailanman. Ang bawat kilos ng galaw, inamasdan, inatanaw, laging nangangarap. Kahit saglit ang ikaw at ako'y magkapiling. Puso ko'y narito, hihintay sa pag-ibig mo. Ang puso ko hanggang matapos ang kailanman. Kahit na masugatan ng puso, maghintay sa'yo, maghintay ako. Puso ko narito, maghihintay sa pag-ibig mo. Tanggapin mo ang puso ko hanggang matapos ang kailanman. Tanggapin mo ang puso ko hanggang matapos ang kailanman. Okay, sa sumunod, yun yung unang letter kanina. Ito yung sumunod na sulat ni Emperor kay Empress. Mahal kong Empress, patawarin mo ako kung nakapagbitaw ako ng masasakit na salita sa iyo. Patawarin mo ako kung nagagalit ako ngayon sa ilang mga taong nakapaligid sa iyo. Patawarin mo ako kung labis akong nasasaktan na mas pinaniniwalaan mo ang kasinungalingan at paninira ng ibang tao. Kaysa sa tignan mo ang tunay na nasa kalooban ko. Ang tunay na ako. Hindi ako perpekto. Tao lang ako.
may limitasyon ang kakayahan ko para abutin ang expectations mo. Pero, pareho lang naman tayo. We failed to meet the expectations of each other. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko matanggap ang desisyon mo na isuko na lang ang lahat, kahit na ang pagkakaibigan natin. Dahil handa akong ipaglaban ka at yakapin kahit ang imperfections mo. Kahit paminsan, I am rough on you. Dahil sa gusto ko na maging matatag kang babae. How I treated you backfired on me. Dahil ang pagiging matigas mo ngayon ay sa akin mo nagamit. Natutuwa ako na you are now becoming a tough woman. Pero nasasaktan din dahil yung toughness na yon ang ginagamit ko ngayon upang hindi ako pakinggan. Upang isara ang iyong puso. Upang hindi ako bigyan ng pagkakataon na mahalin ka o kahit man lang maging kaibigan mo lang. All the loving you gave me, the feeling was shown. I still can remember how your touch was so tender. You told me you came. We had once in a lifetime, but I just couldn't see until it was gone. Second once in a lifetime, maybe too much to run, but I said right now on. If ever you're in my arms again, this time I love you much better. If ever you're in my arms again, this time I hold you forever. There's no letting go. We had once in a lifetime, but I just didn't know till my life fell apart. Second once in a lifetime isn't too much to know, 'cause I swear from the heart. Galit ako sa sarili ko, galit ako sa mundo, galit ako sa mga taong makikitid ang utak na lumason sa isipan mo. Galit ako sa sarili ko dahil hindi ako ang taong kapangapangarap mahalin. Marami akong kapintasan,
marami akong kahinaan, mga dahilan para tuluyan mong iwan. Hindi ko matanggap na hindi mo ako kayang bigyan ng pagkakataon na maipadama sa iyo kung gaano kita kamahal. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin kung bakit nagkagaliw tayong dalawa. Pero wala akong magawa kundi irespeto ang boundaries na itinakda mo sa pagitan natin. Sa kabila nun, my Empress, lumalaban pa rin ang puso kong ito. Sugatan man at labis na nasasaktan, meron man sa kalooban ko na ayaw kang isuko na lang sa kapalaran. My Empress, patuloy pa rin akong magdadasal sa may kapal na ibalik ka niya sa piling ko at patuloy akong gagawa ng hakbang upang unti-unti mapatunayan ko sa iyo ang sarili ko hanggang maibigay sa atin, ang pagkakataon na muling ayusin ang relasyon natin. Kahit bumitaw ka na at kahit tila malabo nang mangyari, kung mabigyan pa ako ng pagkakataon, magpakatotoo ako sa tunay na damdamin ko sa iyo, nang hindi na natatakot sabihin sa iba, aalisin ko na itong maskara na pilit kong ginagamit para itago ang feelings ko sa iyo dahil lang sa pride at ego ko. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Ikaw pa rin ang pipiliin ko dahil ikaw ang Empress ko. Nagmamahal, your Emperor. Mawawala
So, nabasa na natin yung dalawang unang liham. This is the last letter of Emperor to Empress. Ito ay pinadala nito lang. This is the latest. No? Para kay Empress. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng lessons na natutunan ko sa naging karanasan ko sa iyo. Ngayon ko lang na-realize na nangyayari ang mga nangyayari dahil maaaring yun ang dapat mangyari. Dahil sa kabiguan nating ipaglaban ang isa't isa, kaya nagkahiwalay tayong dalawa. Masakit man ito at napakatagal na panahon bago ko natanggap na nagkarelasyon ka rin sa iba habang magkahiwalay tayo. Naghilom din naman ang puso ko. Kaya kahit nung nabalitaan kong nag-break din kayo ng naging karelasyon mo later on, hindi na ako naging interested pa na ipursu ka. Sa ngayon, nakatutok ako sa self-development ko at sa pag-concentrate sa mga bagay at sa propesyon na nakakapagpasaya sa akin. Isa pa, may nakilala akong bago. Si Imperial Consort. At sa tulong niya, totally nakamove on na ako sa iyo. Although tila nauulit sa amin ang mga pinagdaanan ko sa iyo noon, I have learned to take the challenges the positive way. I hope you were already healed from your past heartache doon sa naging boyfriend mo. And you continue improving yourself. I am now moving forward with my life. Thank you for the wonderful lessons and memories. Nagmamahal, your Emperor. So, yon, no? Yon ang love story ni Emperor at ni Empress. Alam mo, bakit ganun? Parang lahat na lang na love story natin dito, walang happy ending. Kailan mo magkakaroon? Although medyo happy ending naman siya kasi naka-move on naman sila, di ba? So, pero hindi rin. Pero yun, the lesson is against all odds, di ba? Yes. Di ba yung kwento niya kanina, parang sobrang sama ng loob niya sa mundo kasi ang daming kumukontra dun sa kanilang pagmamahalan, di ba? So, ano masasabi mo? Okay lang ba na nakamove on na siya sa ganun? Diba? Ako hindi ako makamove on doon sa biyok ko eh. Okay lang. Lahat tayo na-experience. Actually, okay lang po. Talagang hindi talaga care. Actually, practice ko talaga Martin Rivera. O di ba kung nag-trending yung video, panalo tayo dito. Kaya naman... nag-trending nga yung lumayo ka man mo na nawawalan ng sounds eh. Okay. So, yun. Anong masasabi mo kay Emperor? Kay Emperor? Si Emperor at si Empress, yung kanilang naging karanasan. O tama lang ba na nilet go na lang nila yung isa't isa? Ano? Sa palagay mo? Para sa akin, tama na rin yun. Kasi sabi nga, may tamang tao para sa'yo. Yes. So, huwag mong ipilit. Kung urong sulong, wala mapubuo dyan. Correct. Urong sulong. Urong sulong. Kumaga, yun nga konting marites lang, no? Nag-sol, wala na. Yan, tsaka pag-toxic na Jay. Oo, toxic na. Tama naman. Okay yan. Biruin mo, ilang taon din yung pinaglaban, tapos bandang huli, hindi rin naman siya pinaglalaban. So, mas maigi pang pakawalan. Wala man lang effort yung kabila. Oo. Mas may effort pa yung marites sa buhay nyo. Oo. May pakialam pa yung mga marites, no? Siguro maganda rin, Jay, na makunan din natin sila ng opinion. Oo. Umpisahan natin dun sa mga contestants natin. Yung mga Sir Jerry. Yung mga monthly finalists natin. Si Sir Jerry muna. Tatanungin ka ng ni Jay. So, kailangan share your opinion. So, against all odds love affair. Can you stand for it?
or you will let go? Can you stand sa sipol ko? Sa whistle ko? Tanungin natin yung mga dalagitan natin dito mamaya. Kanina pa sila parang tuwan-tuwa doon sa kwento eh. Okay, ako sa part ko, kung Nakaka-relate kasi sila. kung mahal naman nila yung isa't isa, bakit hindi nila ipaglaban? Ngayon, kung natagpuan na nila yung kanilang mga sarili sa ibang sa ibang katauhan, diba? Oo. Okay na yun na i-let go na lang nila yung isa't isa. Yes, sabi nga, di ba? May kasabihan na hayaan mo lang kasi pag bumalik sa'yo. Oo. Pag hindi bumalik, nang ibang pugad na. Sabi nga, kung talagang kayo talaga. Kahit anong gawin nila. Ayan. Yun lang ang opinion ko. Dahil dyan, isang bagsak sa'yo kay Jerry. Oh, yung isa namang semi-finalist natin, si Ate Alice. Ano naman ang masasabi niya? Pati yung mga dalagita dyan mamaya, tsaka si Joe. Ano pangalan niya, Jerry? Ano ba? Jerry. Oh, Jerry You share your insights with us. Okay. So, ano masasabi mo sa featured love story natin? Against all odds, love affair. Will you stand for it or will you let go? Para sa akin, pakawalan ko na lang. Oh! Di ba? Tama. O, di ba? Ay, sila? Pakawalan ko na. Oo, kasi... Pakawalan mo na talaga, Pakawalan ko na kasi kung mag-stay ako, wala rin naman. Masasaktan din ako. Di ba? So, let go na lang. Mag-stay ako, hanap ako, iba. Ganun na lang. Di ba? Natouch ako sa kwento. Nakaka-touch yung kwento. Yung letter sender. yes, si Emperor. Si Emperor. Alam mo, feeling ko matataas na tao to kasi Emperor and Empress tapos meron daw silang empire, no? Baka meron tong... Oo, baka ganun, no? Oo, may Emperor pa tayo. Oo. Umiyak tuloy ako. Lalo na yun sa mga songs. Okay. Nakaka-touch. Okay, nakaka-touch kahit na hindi Yes. maka-move on si Oo. Bobby dun sa pangyayari. Pumiyak siya. Okay lang yan, lahat tayo nakakaranas Oo yan. naman, kahit ako. Kahit naman, lalo na ako. Okay, so, tanungin natin yung mga dalagita rito. Ikaw, doon kayo sa amin. Atake mo na kagawad, baka nahihiya. I choose you. Ay? Ano, piyok o comment? Picturean. Oh. May I know your name, madam? Princess po. Ay, princess. Ay, ano to? Emperor, Empress, tapos may princess? Parang kaharian ba ito? Ako, for me, is magle-let go ako. Maglalat go. Yes, magle-let go ako. Kasi ang hirap mag-stay sa isang relasyon na ikaw lang yung humahal. Tama! Okay. Tama naman. Ang hirap kasi kahit pa sabihin mo nagmamahal lang kayo, mahal ka rin ng isa, kung hindi ka naman ipinaglalaban, wala rin. Oo, yun. Totoo Kung pinipigil-pigil din niya yung damdamin niya para sa'yo, di ba? Ang hirap din yun, di ba? Mahirap magmahal kapag hindi ka kayang i-pursue. Hindi ka kaya ipaglaban. Totoo yun. Okay. So, thank you, my princess. Okay, so may princess na tayo. Baka naman meron pa niyang, another princess para kay Emperor. Atake natin yan. Bahala sa kagawad dyan. Kanina pa yung kinikilig dito sa kwento, parang relate siya eh. Naranasan mo ba talaga yun? Sobra. Dito. Ito kaharap ko sa camera para makita ka. Yan. So, ano masasabi mo? Based on yung karanasan, sabi mo, halos pareho. Ay, based na sa karanasan. Medyo ka. Actually, masakit yung kwenta nila. Pero for me, if ever na, matagal na kayo, tapos then, parang hindi ka pa nakaka-move on. So, parang for me, huwag kang gumamit ng tao na para lang gamitin yung pag-move on sa isang tao na mahal mo. So, parang, kumbaga kung pwede mo siyang gawin na mag-move on ka in your
own na lang. Then, another way na gamitin mo siya sa pag-move on, hindi ka parang gagamit ka ng ibang tao, totally na masasabi mo, okay, naka-move on ako, hindi na kita mahal. Kasi parang unfair din sa tao na ginamit mo na minahal mo na akala niya, syempre mahal mo, pero parang naging parang umasalas. Parang gusto na nang umiyak. Mamaya magkwentuhan tayo. Baka kailangan natin ng baka may another letter sender tayo rito mamaya. Expect ko naman kasi, akala ko Ba't may maganda? Nakaya ako siya. Hindi tayo. Yan lang daw. Okay, thank you. Ano ulit pangalan mo, madam? Jaden po. Jaden. Okay, so yun. Si Jerry. Baka sa Jerry. Sa mga taga Silence Place. Silence Place. Si Ted, baka merong... Kuya Ted. Wait. O ikaw, bro. Hindi ka rito. Piyok o comment? Hindi ka rito. Ikaw naman kasi nung nakaraan yung kasama mo, di ba? Okay lang yan. Ikaw, Jerry, maybe you want to share something. Yes, sir, Jerry. Okay. Pero grabe yung mga comment ng yung mga nag-share. Relate na. Oo, talagang naiintindihan nila yung kwento. I mean yung letter sender. Yes. Okay. Michelle. Oo, lahat po na naka-blue dapat. Hoy, ikaw daw, di ka raw pwedeng makalusot eh. Halika na, Michelle. Ito, yes. Halika dito, kumanta. Kakanta na lang daw siya. Okay. Mas gusto niyang pumiyo kaysa mag-comment. Okay, so yan, no? Ako naman, ito yung opinion ko, no? Since, ito kasing kwento ni Emperor at ni Empress at may tumatawag ka, mamaya ka na. Mamaya ka na. So, tumatawag si Derek. Gusto siguro mumabol tapos yung Pero ito, no? Since 2019 kasi, 2019, unang nagbigay ng letter, itong si Emperor. Pandemic? Bago mag-pandemic. Bago. 2019. No, a year before. Kasi pandemic is 2020, right? So, 2019 siya bago mag-pandemic. Bakit tinawag na pandemic 2029? 2020. Okay. 2019 kasi siya nagpadala ng letter. So, ito pa ay yung mga previous shows namin. Tapos, 2019 yan, dalawang magkasunod na letter yan. Na nag-pandemic, hindi na siya nagparamdam. So, akala namin wala na. Tapos ngayon, nagparamdam na naman siya. Siguro sinubaybayan din niya yung page. Nakita niyang active ulit, padala ng sulat. Yun nga, pero napansin namin kasi doon sa mga unang letter niya, wala pa yung may naging karelasyon si Empress, may naging boyfriend, tapos siya ngayon, moving on na. So, parang actively, sinabi lang niya, in-update lang niya na na-appreciate pa rin niya yung naging experience niya kay Empress. Kahit na ganun kasakit siya. Kasi ngayon, kahit na nakaka-move on siya, at least natutunan niya yung mga pagkakamali niya noon. Minsan kasi may mga taong dumarating sa buhay natin na masakit ng isipin pero pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana. Diba? So, parang dumadating lang sila sa buhay natin para bigyan tayo ng lessons in life. Ang maganda roon ay nag-grow siya, natuto siya, dun sa mga naging mistakes niya noon. Kasi kung mapapansin mo dun sa unang letter niya, sinabi niya na parang hindi niya na ituring si Empress as co-equal partner. Parang sa sobrang strong ng personality niya, parang sinabi niya na, parang tinuring niyang alila. Parang yun yung sinabi niya kanina di ba? Alalay, parang ganon. So siguro parang doon nagkaroon ng issue di ba? Sometimes kasi pag partner kayo, dapat equal kayo, di ba? Kaya lang pag umangat yung isa, may insecure yung isa, tapos papasok yung mga marites, sulsolera, doon na nasira yung kanilang relasyon. So, siguro this time, Emperor, kung sino man yung bago mong na-meet, pahalagahan mo siya
ng katulad ng pagpapahalaga mo sa sarili mo. No? Yes. Don't be too strong na parang mas sarili mo lang yung iniisip mo na ikaw lagi yung angat. So, yun yung napansin ko dun sa letter eh. Siguro yun yung isa sa mga dahilan kung bakit madaling nakuha ng mga sulsulera at sulsulera ang loob ni Empress para lumayo sa kanya. So this time, para hindi lumayo yung isa na bago mo ngayon, alagaan mo yung kanyang damdamin na hindi siya ma-insecure sa'yo, hindi niya ma-feel na mas mababa siyang tao sa'yo. Minsan kasi may mga ganun eh. No? So, yun yung isa sa nakita ko dun sa sulat. Pero, ang nakakatuwa doon kasi natuto ka nang mag-let go. Kasi noon, parang ang bigat-bigat ng... Alam mo to yung binabasa ko dati to. Kasama may co-host pa ako noon eh. Yung co-host ko, hindi makapagsalita pagkatapos sabihin yung letter eh. Kasi parang ang bigat-bigat nung sulat mo. Pero ngayon, at least yung sulat mo medyo, yung huling part, magaan na siya. So meaning, parang natanggap mo na talaga kung ano yung nangyari sa inyo. Minsan kasi kailangan i-accept mo na lang talaga eh, and i-let go mo. Kasi sometimes, kung kailan nila-let go mo, kung sabi nga ni Sir Jerry, at sabi rin yan lagi ni Pretty FK, kung kayo talaga. Darating yung time, pagtatagpuin uli kayo, kung kayo talaga. Pero kung may ibang nakatadhana sa inyo, darating yung ibang nakatadhana sa inyo, so that you will learn your lessons pero you learn your lessons from those sa relationship ninyong dalawa. So, masaya ako na si Emperor ngayon ay moving on na. No? Magaan yung loob at hindi na yung bitter from the past two letters na sinend niya. So, yun. Ikaw, may kadagdag ka pa ba? Ayun, sabi nga, diba, mas pahalaga mo yung sarili mo. Kasi at the end of the day, sarili mo pa rin talaga yung kakampi mo. Well-being pa rin. Kumbaga, kaya nagkaroon ng heart journals para iwasan yung mga anxiety. Makaiwas tayo sa depression. So, kung ako magiging siguro si Emperor, move on, di ba? Nagkamali ka, ng pili, sabi nga ni Lord, marami pa ako blessings sa'yo. Antay mo naman. Tsaka alam mo, natutuwa ako kasi yan yung lagi ko sinasabi kay Emperor noon. Doon sa dalawang letter niya, sabi ko, tumuto ka sa sarili mo, tumuto ka sa pag-i-improve sa sarili mo, ganyan. And yun na yung ginagawa niya ngayon. Nakikinig siya. So kung nasa ka man, kung sino ka man, thank you for listening to my advice. To our advice, no? Okay, so, dahil ikaw ay nag-move on na para magsimula sa bago mong buhay, ito ang dedication song ko sa'yo. Okay? My dedication song is Leaving Yesterday Behind by Kino. Since you left me, I never really tried to put my life to where it should belong. And I've always let the past run by. I'm realizing that it could be wrong. But now I'm finding you, I had to let it go to make way for a brighter tomorrow. So now I'm leaving yesterday behind, and finally I made up my mind. So let this memory stay away and think about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause now I'll try to live my life once more the way I did before. Since I know that I never will forget the memories that made my yesterday.
choices I will make along the way. 'Cause now I'm living in a world of fantasy. I'm here now in the world of reality. So now I'm leaving yesterday behind, and finally I've made up my mind. So let the memories stay away and think about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause now I'll try to live my life once more the way I did before. So now I'm leaving yesterday behind, and finally I've made up my mind. So let the memories stay away and think about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause now I try to live my life once more the way I did before. So, yan po at maraming salamat sa ating mga sponsors, lalong-lalo na sa SMDC at Team ALM SVDS, kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, kay Capmac Navarro of Quezon City Barangay Santo Cristo, kay Councilor Bernard Herrera of District 1 Quezon City, at saka syempre kay Councilor Char Ferrer also of District 1 Quezon City. Maraming salamat din sa personal collection, and maraming salamat din sa ating sino yung pampito natin, si Bilauria Plaques and Trophies. So, sana sa mga lahat pa ng sponsors, no, damihan nyo pa. At doon sa mga current sponsor, pwede po kayong magdagdag. So, Yes, tuloy-tuloy lang po. pwede rin po kayong maging donor namin para sa aming advocacy for anti-depression, mental health. Nandyan lang po, basahin nyo lang po sa screen ninyo sa baba. Oo, pwede kayo mag-donor ng utak. Pwede kayo mag-donate. Donate sila ng kung naman. Oo, donate sure, po kayo sure. kasi wala po kayo babayad pag talent fee ni Bobby. Sobrang mamahal po. Kaya po pumipiyok na yan. Actually, kulang na siya sa vitamin. So, kulang na po siya sa pambili ng salawa. Hindi nyo na itatanong, public servant po tayo sa umaga. So, sobrang marami tayong inaasikaso. Ultimo yan si Jerry. Marami din po yan. Nagbebenta po yan ng lupa. Kaya sa mga girls natin, nagbebenta Yun, nga pala, no? Sa Tuesday, announcement po ulit sa mga taga District 1 Quezon City. Ulitin ko District 1 Quezon City na galing sa indigent families. Alam niyo na, pag galing kayo sa indigent family, ito yung below minimum wage ang kinikita ng buong pamilya. 15,000 pa ba? 15,000 pababa. Just mag-secure lang kayo ng certificate of indigency sa inyong barangay. Then, submit it to us. No? Makipag-coordinate po kayo sa mga barangay officials ninyo or mag-message po kayo sa page namin para doon nyo po ipadala yung inyong application. Ang kailangan namin is government-issued ID. Kahit Quezon City ID po, i-accept namin yan. And yung inyong certificate of indigency. Kasi every Tuesday, we have one free slot for District 1 Quezon City para sa ating Heart Journal Search for Ultimate Diba and Search for Ultimate Baladir. So, ano nyo na po yan. Grab nyo na. Grab the opportunity. Pag nag-submit po kayo, lagay nyo rin po yung inyong contact details para po matawagan mo kayo at mapuntahan po kayo ng aming team. Pag kayo po ay pasado doon sa kailangan naming requirement, syempre, one Tuesday you will be here. No? At malay nyo, kayo pa ang makatapat ni Jerry Belda at saka ni Alice Villanueva. Diba? So, we have this. Meron akong good news sa inyo. Meron po tayong celebrity judge para po sa ating monthly semifinals. Ang first monthly semifinals natin will be the first Tuesday of June.
So every first Tuesday of the month, yun po yung monthly finals natin para dun sa previous month. Okay, so matindi ang yung monthly finals for the May, monthly finals is also semi-finals. It would be June na, first Tuesday of June. Okay. So nararamdaman ko sa mga susunod na Martes, maraming mag-o-audition. Yes. And invite din namin kayo dito every Monday and Thursday may ballroom po dito sa Simon's Place. Punta po kayo. And every Saturday may rakarakan dito. So, punta po kayo. Ito pong Simon's Place is all-purpose bar po. Yes. Kung nais yung gamitin ng Simon's Place sa mga events nyo, ayan. Pwede rin. So, coordinate lang po kayo sa page nila. So that pwede nyo, maganda yung bar, maganda yung sound system, ang galing ng tech, no? On the spot, nag-a-adjust ng boses. Kaso yung piyo ko talaga hindi na-adjust. Okay lang yun. Hindi, okay. Nadala naman sa damdamin. Inaano ko lang para, di ba? At least nakapulutan nila ng aral. Actually, sipol yun. Whistle yun. Sa sobrang intense ng emotion. Nadala. Whistle ko yun, Whistle. Actually po, sa mga sponsors namin, kailangan po kasi niya ng pagdagdag ng pambili ng salabat. Kaya kung gusto niyo po, mag-donate na po kayo sa amin. 2 weeks na akong haggard sa Clemag. Para mabilan po namin ng salabat si Kagawad. Promise ko yan sa inyo, hindi na tayo pipiyo. Okay. So, ayan na po yung ating radio bar for tonight. The next radio bar will be May 31. We hope na makapag-join ulit kayo. It's 10... sana makabalik sila. Oo, kayo rin ha. Balik din kayo ha. 10 p.m. po sa live kami sa YouTube. Pero, minsan nalilate po tayo. Basta abangan nyo lang po from 10 p.m. onwards yung Facebook natin live. Pero mas gusto sana namin kung kasama namin kayo rito sa Simon's Place. So punta po kayo rito, 8 p.m. Nandito na po, nagsisimula na po yung ating program. So, we will be appreciating it. Baka sa kwentong nangyari kanina, makasama na kayo ng mga jowa-jowa nyo pagka-balik. And, announce ko na, pagka sila'y merong pinagdadaanan, Wag na wag po kayong susuko dahil nandito ang Heart Journals. Kasama nyo po sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan nyo. Muli po sa mga viewers po natin na late nakapag-open ng social media account nila, i-like lang po, i-share po ang ating page. Kung kayo may natatanging kwento ng pag-ibig at kapupulutan po natin ng inspirasyon, ayan, i-message nyo lang po kami direkta sa aming social media accounts. We have YouTube account, Facebook account, at website. May TikTok din tayo and may website. So, ang ating Facebook account is Heart Journals TFS. Ang YouTube channel natin ay @Heart Journals 6561. We have our TikTok account, Heart Journals lang po. And we also have our website, which is heartjournals0107.wixsite.com/officialhj. So yun yung ating mga social media accounts. Pero kung gusto nyo po na medyo mas private, pwede nyo pong ipadala ang inyong kwento sa aming email address, which is heartjournals0107@gmail.com. Pwede po kayong gumamit ng phone name kung ayaw nyong umamin. Yes, alias. Kung ayaw nyong mabuking. Mabuking na sa inyo yung tunay na kwento. Yes, di ba? So, meron po tayo. Pwede po natin gawin yan. Tapos, sa mga gusto naman na magkonsulta sa ating free relationship counseling, mag-message lang po kayo sa ating page para ho sa inyo pong schedule. Pwede rin po kayong kumontak sa ating mga cellphone numbers, which is 0927-858-87